So, i-click mo lang tong G-Save tab sa loob ng GCash account mo at i-click mo naman tong CIMB. At kapag nasa loob ka na, basahin mo lang yan, then click mo Open Savings Account. Tapos click Continue. And then pipilapan mo lang yung mga basic info na nakalagay dito isa-isa. I-check mo na lang isa-isa kung ano to. Napakadali lang nito sundan. Pilapan mo na lang. At pagkatapos mo naman pilapan, tap mo tong dalawa na to. Tapos click Save. And tap mo ulit to. Allow mo lang. Tapos ito na yung agreement niya. Tapos back mo lang. Tap mo ulit yung box. And yun. I-okay mo lang. Successful na siya. Pero hindi pa tayo tapos. So, i-try naman natin mag-deposit. Tingnan natin kung pwede. Tap tayo na any amount. Confirm. Confirm. At yun, successful siya. Back lang. So, balik tayo kasi may kailangan tayong i-upgrade para hindi mag-expire yung account natin. Click lang natin to upgrade now. Tapos, pilapan mo lang to. At kapag okay na, itap mo lang tong no. Yan. Then, check box. Tapos yung agreement, back lang. Box ulit, tapos submit. And then, click done lang, pero hindi pa tayo tapos. Punta lang tayo sa CIMB. Tignan natin kung may kailangan pang gawin. Double check lang natin yung withdrawal. Kung wala na, pupunta tayo sa CIMB. Mismong app ng CIMB. So, kung hindi pa naka-install yung CIMB account mo or application, install mo na at mag-link tayo ng account natin sa GSave. So, i-type mo lang yung GCash number mo. And then, make sure yung email na ilalagay mo dito, yung mismong email na gamit mo rin sa GCash account mo. Kung hindi mo sure yung tinatype mong email, magpunta ka lang sa GCash account mo, punta ka sa profile, tignan mo yung email mo kung tama yung tinatype mo dun sa CIMB account mo. So, kapag okay na-check mo na, confirm mo na. Then, may receive kang OTP sa number na nilagay mo. Kapag na-receive mo na, i-type mo lang yung OTP number. Then, confirm. At click confirm again. Check mo yung box, then I agree. At dito gagawa ka na ng sarili mong username. Tuwing maglalagin ka, ito yung gagamitin mo. And lagay mo din yung mother's maiden name. Then click continue. At dito gagawa ka na ng sarili mong password. Ito yung gagamitin mong pang login. Pag gusto mo mag-login sa mismong CIMB bank account. Tapos enable mo lang yung biometric at mag-create ka ng 6-digit PIN para sa biometric mo. Pero dito naghang siya. So, baselan lang yung screen recording na gamit ko. Basically, pipili ka lang ng ID mo. Kung nakapili ka na, kaya madilim to kasi hindi inaalaw ng CIMB app makita yung pag-screen mo ng ID mo. So, basically, yung ID, i-screenshot mo siya gamit yung app ng CIMB. Harap-likod. So, madali lang gawin yun. Then, magsa-selfie ka. After ng selfie, hintayin mo lumabas yung okay. Yan. Kapag okay na, click mo tong okay at pwede ka na mag-login. Type mo lang yung password mo. So, hindi ulit siya makita madilim kasi nagta-type ka ng password. Strict nga yung app ng CIMB. Hindi siya makikita sa screen record. So, kapag okay na, lalabas yung verification in progress and lalabas yung details mo sa ID mo. So, may mga pipilapan pang basic dito na galing sa ID na pinili mo. Make sure na tama yung nakalagay sa ID mo dito sa i-input mong kailangan pilapan. So, pilapan mo lang to. At kapag na-double check mo na, okay na, click confirm. At ito naman, pilapan mo lang tong basic na tinatanong din. Then, click continue kapag okay na. Then, yun. Pwede mo nang puntahan yung account mo. Double check natin yung loob ng account mo. Basically, kalikutin mo lang yung loob nito. At kung may mga katanungan ka regarding sa account na to, yung interface niya sa loob, kung may mga tanong ka, i-comment mo lang. Gawan natin ng follow-up video regarding sa tanong mo. And baka gawan din natin ng review to para malaman mo yung buong kabuuan ng loob ng CIMB account.